eskwela ngayong araw. Mula sa Quezon City, may live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, ngayong araw nga inaasahan sana magbaback to normal ang sitwasyon ng mga kalsada, partikular yung mga sumailalim sa reblocking ng DPWH nitong nakaraang long weekend. At ilan nga sa mga apektadong lugar ay itong EDSA, partikular dyan sa may area ng Trinoma, southbound at northbound, dyan sa may Veterans Hospital. Sa may Commonwealth naman, dito sa may Philcoa, at dyan sa may Evergotesco. Sa may Sergeant Rivera, particular dyan sa may C3, ay nagkaroon din ng reblocking. Ang Congressional Avenue between Visayas at Mindanao Avenue, dyan sa may EDSA Ayala, sa may Osmeña, at iba pang lugar dyan sa may EDSA Magallanes. Ngayong araw inaasahan, or kaninang alas 4 ng madaling araw, inaasahan tatanggalin na yung mga harang na mga lugar na sumailalim nga sa reblocking. Pero itong sa may Commonwealth Avenue, particular dyan sa may Evergotesco, ay sa Thursday pa maalis dahil hindi agad natapos dahil nga sa sama ng panahon. Pero dito sa may area ng Philcoa, kanina lamang, Rhea, ay nakita nating iniaalis na yung mga harang ng isinigawang reblocking dito sa may Commonwealth Avenue, particular dito nga sinasabi natin sa area ng Philcoa. So medyo maayos-ayos ng madadaanan ng daloy ng trapiko dito sa area ito. Pero inuulit po natin, dyan po sa may bandang Evergotesco, meron pa rin po mga harang dyan at inaasahan sa darating na Thursday pa, may aalis ito. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Kontrobersyal na issue ng West Philippine Sea, isa sa mga pag-uusapan sa bilateral talks sa pagitan ni Pangulong Noynoy Aquino at Chinese President Hu Jintao. Pero ay sa palasyo, sa sentro ang state visit sa pagkikain sa mga Chinese investor na pamuhunan sa Pilipinas. Mula sa Beijing, China, narito ang report ni Cara David. Pasado alas 3 ng gabi nang dumating dito sa Beijing si Pangulong Noynoy Aquino, sinalubong siya ng ilang opisyal mula sa Foreign Ministry ng China. Partikular sina Assistant Foreign Minister Liu Zhenmin at Chinese Ambassador to the Philippines His Excellency Liu Zhenchao. Dumiretso agad si Pangulong Aquino sa Dayutai State Guest House. Sunod-sunod ang magiging schedule ni Pangulong Aquino dito sa Beijing. Ang schedule niya sa umaga, karamihan pulong sa mga businessmen ng China. Negosyo ang sentro ng state visit na ito. Katunayan, 270 na negosyante mula sa Pilipinas ang kasama ni Aquino sa delegasyon. Nilinaw ng Malacanang na KKB o kanya-kanyang bayad daw ang mga negosyante sa trip na ito. Hindi sila sagot ng gobyerno. Target ng gobyerno na makalikot ng $2 to $7 billion worth of investments. Ayon kay DTI Undersecretary Cristino Panlilio, sa larangan ng mining, energy, infrastructure at shipbuilding nais pumasok ng China. Malaki daw ang potensyal ng Pilipinas kaya interesado sa atin ang China. Pipiliin daw nilang mabuti ang mga investors na papasok at sisiguraduhin hindi maaagrabyado ang ating bansa sa mga pipirmahang kasunduan. Pagkatapos makipagpulong sa mga negosyante, makikipagpulong si Pangulong Aquino kay Chinese President Hu Jintao. Sa kanyang departure statement, kinumpirma ni Aquino na isa sa mga pag-uusapan nila ay ang kontrobersyal na West Philippine Sea. Sa pagpunta natin sa China, makikipagdialogo tayo kay Pangulong Hu Jintao at sa iba pa nilang matataas na pinuno. Pagpupulungan din po namin ni Pangulong Hu Jintao ang pagresolba sa mga kontrobersya ukol sa West Philippine Sea. Ang malalimang pagbusisi sa state visit ng Pangulo sa China, abangan mamaya sa Talakayan with Igan. Sa ibang balita, Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan, ipinagdiwang ng mga kababayan nating Muslim sa iba't ibang panig ng bansa. Bukod sa taimtim na pagdarasal, nagkaroon din po sila ng salo-salo. Narito ang report ni Marisol Abdurrahman. Kasunod ng pag-alingaw ng pagtawag na ito, sinimula ng mga kapatid nating Muslim ang subo o ang unang panalangin para kay Allah sa Golden Mosque. Dito naman sa Quirino Grandstand, pinili ng daang-daang pamilyang magdasal para sa Eid al-Fitr, ang pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno ng mga Muslim. Pinatingkad ang pagdiriwang ng mga tradisyonal na kasuotang Muslim. Pagkatapos ng dasal, inumpisahan na ang kasiyahan. Ang kuning na may hahalin tulad sa curry rice ay talaga namang hindi nawawala sa mga ganitong klaseng okasyon. Pero hindi basta-basta ang kanin na ito. Dahil kapag ito ay binigay sa iyo, ibig sabihin, ikaw ay isang honored o respetadong tao. Dahil espesyal ang araw na ito para sa mga Muslim, sinamantala ito ng marami para madalaw ang mga kaanak.
si Normina Sultan. Masayang-masaya at nakasalo ang mga anak at apo ngayong Eid. Matapos ng Idil Fitri namin, andito lahat ang pamilya ko. Nag-aanoan kami, parang nagpapatawaran na mga kung anong nagawa namin bawat isa. Nagre-reunion kami man talaga taon-taon. Sa Cotabato City, napuno ang pinakabago at pinakamalaking mosque roon, ang Sultan Bulkiah Grand Mosque. Sa dami ng tao, ang iba'y sa labas na ng mosque nakapag-alay ng panalangin. Sinundan ito ng masayang pagdiriwang sa mga lansangan. Tagpong nasaksihan din sa iba't ibang panig ng bansa. We pass in the training and the examination of Allah to us to be obedient, to be patient, and to be honest and loyal and faithful to Allah. Pero hindi lamang ang mga Pilipino-Muslim ang nagdiwang ng Eid al-Fitr dito sa bansa. Kaisa nila sa masayang okasyong ito ang mga foreign national na naririto sa Pilipinas, tulad na lang ng Philippine-Pakistan Business Council, at tampok sa kanilang handa ang biryani, isang espesyal na pagkain para sa mga Pakistani. No matter from which religion he belongs to, they are invited over and then they really enjoy it together. So it's basically a wonderful interaction between the two religions, between Christianity, between Muslims. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Kotseng kinarap noong isang linggo natagpo ang abandonado sa Quezon City. At Manny Pacquiao puspusan ng ensayo para sa ikatlong laban nila ni Juan Manuel Marquez. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. One nutrient is not enough for brain development. So I give Hakobo the next generation Gain School Advance. New from Abbott with our most advanced IQ nutrition system. DHA, choline, taurine, iron.